Hello sa inyong lahat. Welcome back naman sa aking channel. Medyo matagal-tagalin tayong hindi nakapag-upload dahil na-busy lang talaga. Ngayon naman gagawa tayo ng 2 pump motor, alternate run operation bali siya. Ang mga materials pala natin nito ay dalawang magnetic contactor para sa dalawang motor natin single piece, isang circuit breaker, isang latching relay, dalawang selector switch, at pressure switch. Ito bali yun, pressure switch. Optional to ha, pwede tayong gagamit ng pressure switch, pwede rin tayong gagamit ng floatless level switch, pwede rin tayong gagamit ng float switch. Wala akong mapakita na float switch, wala kasi ako dito, wala akong stock. Ang float switch pala yun yung lumulutang sa tubig. Ito pressure switch, kailangan natin ng pressure tank ito at pressure gauge para makita natin yung pressure niya, pero dahil sa testing purposes lang naman natin to, ang gagamitin ko lang ay itong magnetic contactor. Yan ang gamitin kong open close. Papakita ko na lang sa iyo itong pressure switch. Ito pala yung pressure switch niyan. Ito nakakabit natin yung isang linya bali, tapos isang linya niya, ito yung in bali niya, ito naman yung out niya. Pag may pressure to, malakas yung pressure niya, mag-open to. Tapos pag wala na pressure niya, tsaka to mag-close para magiging contact siya bali. Parang close open lang mangyayari nito. Dahil medyo delikado pag dito tayo matesting, kasi baka posibleng mahawakan natin to, kaya yun na lang ang ititesting natin, to na lang bali, close open na lang bali. Assuming na lang natin na ito yung pressure switch. Yung pressure switch pala, kailangan may dalawang nut nito. Ito yung nut 1, nut 2. Pag ikutin natin yung itong nut 1, tataas yung cut on at saka cut off niya pa clockwise. Pero pag itong nut 2 ang a-adjust natin pa clockwise, tataas ang cut off niya bali. Cut off lang ang tataas niya bali. Ulitin natin, ito cut on saka cut off. Pag ikutin natin pa clockwise, pag itong ikutin natin itong isa, ang cut off lang ang tataas. Kung i-counterclockwise natin, bababa rin siya. Yun ang mangyayari. Kaya makisimula na tayo. May diagram na kong ipapakita sa inyo. Bali, ito na yung diagram na ginawa ko. Medyo maliit. Simulan natin, huwag natin patagalin pa. Yung line 1 papunta sa in ng pressure switch, ilagyan ko lang ng in yan at saka out. Yung line 1 papunta sa in ng pressure switch. Ito yun bali, assuming natin ito yung in niya at saka ito yung out niya. Kaya magkukunik tayo niyan from line 1 dito bali. Wala tayong alligator clip, kaya parang kukunik natin sa in dito bali. Tapos na natin to. Tapos na natin yan. Yung out bali niya, kunin ko lang yung tapos na natin to. Yung in, yung out bali niya papunta sa latching relay na number 1. Yung from out niya sa pressure switch, punta number 1 ng latching relay. Ito yung latching relay, yun yung number 1, may mga marking na, kakabit natin din. Yung out bali ng pressure switch, kukonek natin sa number 1 ng latching relay. Ayan, nakakonek na natin yung number 2 ng latching relay, yung out bali niya, yung number 2 papuntang number 3 ng selector switch 1 para sa magnetic contactor 1 natin, yung motor 1 natin. Yung number 2 ng latching relay papunta sa
number 3 ng selector switch. O doon tayo lagay sa automatic kasi ito yung manual, ito yung automatic. May manual tayo para pag masira yung pressure switch natin o yung latching relay o alin naman sa motor, pwede natin i-manual. Number 2 sa latching relay, papuntang number 3 sa selector switch na auto. Number 2 ng latching relay, kakabit natin sa number 3 ng auto. Ito yung auto, tsaka yun naman sa kabila yung manual. Kabit natin dito. Bali, yung out ng selector switch sa number 4 papuntang M1 na magnetic contactor 1, papuntang M1 sa E1. Yung number 4 to E1 ng magnetic contactor 1 natin. From number 4 ng automatic natin dito bali yan, ito yan, baka hindi nyo makita yan, number 4 yan. Papuntang E1 ng magnetic contactor 1. Ayun na, na-connect natin from number 4 to E1. Yung E2 naman niya papunta sa 95 ng overload relay. E2 papunta ang 95 ng overload relay. Normally close. Bali, ito yung E2 niya. Yung E2 ng may mga nilagyan ako ng mga number dyan. Bali, yung E2 niya bali dito. Papunta sa MX. Iabot. Ito. Papuntang 95 ng overload relay. Tapos na, nakabit natin ito, 25, yung out naman niya, yung normally close bali, yung kabilang side, yung 96, papuntang line 2. Yung 96, papuntang line 2. Yung 96, ito yung 96 niya. Yan. Yan, 96. Papuntang line 2. Yan na, tapos na. Ngayon, babalik naman tayo. Dahil natapos natin to, dito naman tayo. Yung isang out, yung out sa pressure switch bali, maglagay tayo ng isang wire papuntang 21 ng M2 o normally close na magnetic contactor to. Ito yung M1 natin, ito naman yung M2 natin. Yung out ng pressure switch, isang wire nun papunta sa M2 na normally close o yung number 21. Kaya, nilagay tayo ng isang wire. Yung out ng pressure switch, dito na yung bali yun. Yung out ng pressure switch dito. Connect natin sa M2 na number 21. Ito yung M2 niya, number 21. Baka hindi nyo makita yung mga numbering niya. May mga numbering na kung ginawa dyan. Iwan ito, mga number dyan. Yan. Punta natin sa ito. Kukonek natin dito yan. Ito 21 ng M2.
Dahil na-connect natin yung isang out ng isang wire papunta sa 21, yung kabilang side naman niya, yung number 22, papunta sa number 2 ng latching relay, o pwede rin sa selector switch na number 3, yung sa auto natin. Mamili lang tayo saan tayo mas pabor o mas komportable. Pwede sa number 2 ng latching relay, pwede rin sa number 3 ng selector switch. Kaya ang gagamitin natin dito tayo kakabit sa number 2, mas malapit to. Ito bali yung number 22. Abot ba ito? Number 22 ng M2. Papuntang number 2 ng latching relay. Dahil tapos na, natin to, pwede rin tayong gagamit tayo sa kabilang side ng selector switch niya, yung number 3 na, yung manual, papuntang direkta sa line 1. Yung number 3, bali ng selector switch na manual, kasi ito yun kanina, ginamit natin ito sa manual, number 3 ng manual, papunta na ng direkta sa line 1. Ito yun, selector switch niya na number 3, ito, selector switch na number 3, kanina makita, ito manual niya, kukonek tayo dito, papuntang line 1. Connect tayo dito. Selector switch na manual number 3, papunta direkta sa line 1 ha. Tapos na natin to, nakabit na natin to. Ito na lang tayo, kukuha tayo ng isang wire sa number 21 ng magnetic contactor to, o sa out na pressure switch. Alin tayo, saan tayo kukuha dyan, basta mamili lang tayo. Yun, dito lang tayo kukuha sa out ng pressure switch, papuntang number 3 ng latching relay. Yung out ng pressure switch, papuntang latching relay na number 3. Yung out ng pressure switch, ito yun, out, papuntang number 3 ng latching relay. Ito bali yun. Out ng pressure switch, papuntang number 3 ng latching relay. Yan, na-connect natin ng number 3 ng latching relay. Yung number 4 naman yan, yung out niya bali, papuntang number 3 ng selector switch sa number 3 sa automatic. Yung number 4 ng latching relay, papuntang number 3 ng selector switch na automatic. Number 4 ng latching relay, connect natin dito yun.
papuntang number 3 ng automatic. Ito yung selector switch 1, selector switch 2. Hanapin lang natin yung number 3 na sa automatic. Ito yung manual, ito yung nandun yung automatic. May E nakasulat, di ba? Nakalagay lang kasi din yan. Lagayin, bali natin dun, bali dyan. Dahil tapos na natin nakabit sa number 3, yung number 4 ng selector switch, papunta na ng E1 sa M2. Yung magnetic contactor natin to natin. Number 4 to E1. Number 4 to E1. Dahil nakabit natin sa E1, yung E2 niya papunta sa overload relay ng normally close doon sa 95. Yung E2 to 95. Ito yun, E2. To 95. Hindi na makita. Ito yan, 95. E2 to 95. Kabit na. Tapos na. Yung 96 naman niya, yung 96 ng overload relay papunta sa line 2. O pwede natin i-jumper lang natin sa 96 rin ng kabilang overload. So yung sa emo natin, i-jumper na lang natin yun. Kasi isa lang man paputungan ay papunta sa line 2. Kabit natin dito ngayon yan. 96 dito. ng magnetic contactor puntang line to bali. Jumper na lang natin sa 96 rin ang contactor. Overload relay. Yan na, tapos na natin. Nagawa na natin to. Yan, dito na lang tayo. Yung number 3 ng latching relay, magkabit tayo ng isang wire papunta sa number 21 ng M1 o yung magnetic contactor 1. Yung number 3 papuntang normally close ng magnetic contactor 1 o yung number 21. Yung number 3 bali niya yung number 3 dito natin kabit dito papuntang normally close ng M1 yung number 21. Paumanin ha, wala akong alligator clip kaya
Dito na lang tayo. Tapos, dahil nakabit na natin to, yung out niya ng kabilang side na, na overload, na normally close, yung number 22 papuntang number 4 sa latching relay, or pwede rin tayong doon ikabit sa automatic na number 3 na selector switch. Mas malapit kasi to, dito tayo kakabit sa number 4. Number 22 na number 22 na normally close sa magnetic contactor 1 papuntang number 4 sa latching relay. Number 22 mga contactor 1 papuntang number 4 ng latching relay. Ayan, nakabit na natin ha. Ito naman tayo ng number 3 ng manual sa selector switch papuntang line 1. Bali. Yung number 3 ng manual papuntang line 1 bali. Yun na, nakabit na natin. Nakalimutan pala natin kanina, may mga jumper pala to. Yan, babalikan natin yun. Yung sa selector switch kanina, sa motor 1, is-jumper natin yung number 4 niya. At ganito rin dito sa kabila sa selector switch natin na number 2. I-jumper natin to yung number 4 bali niya. Yung selector switch niya number 4. Kukonek natin dito yan. Jumper lang natin bali. Jumper natin. Yun rin sa kabila. Jumper natin yun. Yung dalawang number 4 na yan. Kasi yan sa automatic at saka sa manual. Jumper natin dito. Ayan na, tapos natin ma-jumper na. Dito na tayo sa latching relay. Unahin natin yung sa ito. Ang ito ng latching relay, papunta na sa line 2. Ito ng relay, pwede sa 96 ng overload, pwede rin direkta ka na sa line 2. Line ito ng latching relay, direkta na sa line 2. Medyo magulo-gulo na, no? Marami ng mga wire. Importante alam natin yung paano magbasa ng diagram. At saan nakalukit yung mga auxiliary contact bali. Ayan na, nakonect natin siya. Yung iwan ng latching relay, papunta siya sa number 32 o normally close ng M2. Pwede tayo dito tayo mag-una, pwede rin tayong dito.
nasa sayo na yan kung saan ka mas komportable. Dahil tapos natin to, dito na tayo magsimula. Yung iwan ng latching relay papunta sa normally close ng magnetic contactor to, o yung number 32. Yung iwan ng latching relay to, kukonek natin sa number 32 na M2. Yan na, nakabit na natin Yung out naman yan na number 31 na normally close sa M2 or magnetic contactor to, yung number 31 niya papunta sa number 32 o normally close ng magnetic contactor 1. Bali naka-series bali siya. Yung 31 niya papunta sa number 32 ng magnetic contactor 1. Yung yung number 31 niya papunta sa number 32. Na-connect natin yung 32 niya, yung out niya, yung number 31, papunta na siya sa line 1. Yung 31, papunta na ng line 1. Number 31, papunta na ng line 1. Dahil yung motor, wala tayong motor na for example, para mas madali, ito na lang gamitin natin yung pilot light. Ito ang bali yun, ang gagamitin natin yung dalawa, itong kulay blue at saka kulay red. Ang gagawin natin, ipapararel lang natin tong red na to, yung dalawang linya niya sa E1 E2 ng pump 2. Kabit natin sa E1 E2 ng pump 2. Tapos, yung namang itong sang ilaw natin, kukonek rin natin to sa E1 E2 ng motor 1 o yung contactor 1. Dahil ngayon ito na yung pump 1 natin at saka pump 2 bali. Susubukan natin ipaganahin yan. Pakita ko lang ito sa camera para mas makita. Subukan na mabali. Mangyayari ngayon, magpapalitan sila. Pag walang pressure at saka may pressure na paggagana ulit, magpapalitan sila. Kaya subukan muna natin. Try muna natin. Pero dapat i-select natin yung subukan mo natin yung actual ay yung automatic niya. Select natin yung selector set sa automatic dito
At yung automatic naman sa kabila dito. Automatic bali. Puro siya naka-automatic. Ibig sabihin automatic yan. Kaya subukan muna natin. Kung nakikita nyo. Wala pa. Walang gumagana dahil naka-open pa yung pagpalagay natin yung pressure switch natin bali. Pero once na pinindot natin to, gagana yung pump natin. Tingnan natin yung indicator light ha. Yun. Makikita nyo, umiilaw yung blue. Hindi lang masyadong klaro. Pero mayroon na siya, diba? Pero naka-press pa rin yan, naka-contact pa rin bala yan. Halimbawa, pag napuno na yung pressure, siyempre mag-open yun, diba? Mamamatay. Mamamatay yung contactor, mamamatay rin yung ilaw ng blue. Pag kasi puno na yung, kasi may pressure na, diba? Pero once na wala na pressure, wala nang laman, wala nang tubig, gagana naman yung pressure natin isa. Gagana naman yung pressure switch natin, magkuklose na naman siya, tapos ang gagana yung pump 2 na, nagpapalitan sila bali. Yun, kung makikita nyo, umiilaw na. Tinis ko dun. Umiilaw siya. Pag binitawan ko, mamatay siya. Buksan ko lang daw to para mas makita yung ilaw niya. Hindi kasi klaro eh. Bali, pag nag-cut in naman yung pressure switch na ang gagana naman yung kabilang isang pump naman. Kung nakita mo, yan, umiilaw yung blue. Tapos pinis ko. Tapos pag wala ng laman, mamamatay siya. Tapos gagana naman ulit. Bali, i-assume natin gagana sa ulit. Yan, umiilaw yung blue. Bali, nagpapalitan siya. Ayan, nagpapalitan na nangyayari, bali. Parang ganyan. Ang kagandahan lang ito ay kumbaga hindi siya bugbog yung motor, hindi babad. Yun ang ibig sabihin, hindi siya babad. Ibig sabihin mas yung lifespan ng motor matagal masira, di ba? Pero yun ang kagandahan nito, pero ang disadvantage naman nito, pag sa bahay natin ito gagamitin, mas malaki ang expenses natin ito kasi dalawa yung motor na bibilhin natin, di ba? Yun, automatic yun ha. Ngayon, i-sample ko pag nasira, bali yung motor o alin dito ang nasira sa atin, yung clutching relay o yung pressure switch o alin man yung alin sa motor, pwede yan itong imamanual. Kaya subukan ko yung manual lang. Kailangan kong ayusin to para kasi live na to eh. Kaya ganun ko. Siyempre, assume natin na nasira yung clutching relay o yung pressure switch, papatayin mo natin to. Subukan natin yung pump 2. Ayun, pagganahin natin, imamanual natin siya. Yan, nagila siya. Patayin natin sa manual. Yan. Kabila naman, mag-manual natin to yung pump 1. Yan, may ilaw naman siya. I-off lang natin. Yan, i-off. Pwede tayong pumili, pwedeng automatic, pwede ring manual. Yun lamang at sana ay nakatulong sa inyo yung video na to. Subscribe na ra sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin. May bibigay ko sa inyo na libro para lalo na sa nag-aaral pa lang o baguhan pa lamang sa electrical. May marami akong libro na bibigay sa inyo. Paparapol ko na lang, ganun ang gagawin ko. Yun lamang po at God bless po. Salamat.